Halina, samahan nyo na naman ako sa isa na namang adventure kasama na naman ang aking mga kapatid dito sa may Tinipak River sa may Tanay Rizal. Ewan ko lang kung Tanay Rizal pang nakakasakop dito sa Tinipak River at Daraitan, isa lang po yan. Yes, tama po kayo nang narinig. Tinipak River at Daraitan River ay iisa lang, magkarugtong lang. Hindi ko lang alam kung ano ang nakakasakop sa Tinipak River sapagkat ito ay sa bandang unahan na. At may nagsabi na nakakasakop na rito ay General Nakar. Pero ang alam ko Tanay Rizal pa rin ang nakakasakop dito. At ito nga pala yung mga daladala naming baon, mga bumili lang kami pagdating ng buso-buso, pagbaba doon sa may palengke na maliit doon, sa may buso-buso doon kami namamalengke palagi kapag magra-ride kami dito sa may part ng Marilaki. Yes, tama na naman ang narinig nyo. Kapag pupunta kayo ng Daraitan River ay syempre dadaan din kayo sa Marilaki. At dyan kami unang-unang humihinto kapag kami ay papunta ng Marilaki, ang mamalengke, dahil syempre ang pinakamahalaga sa lahat ay yung pagkain, yung may kakainin kayo pagdating nyo doon sa area ng pag anuhan nyo, kumbaga magka-camping kayo or something, yan katulad nyan magsiswimming, kailangan meron kayong ilalaman sa tiyan nyo. At ito na nga sila, nagpahinga muna dahil sa mahabang biyahe. Medyo mahaba-haba na rin, pero para sa akin syempre sakto lang yung ride namin na to. At isa pa, sabit ulit ako dito sa ride na ito, katulad nung nakaraan na ride namin ng mga katrabaho ko, sabit lang rin ako. Isa talaga sa namimiss ko talaga yung pagmumotor. Yan, namimiss ko na talaga yung magmotor sapagkat magdadalawang buwan na rin ako na hindi nakakapagmotor dahil nga sa nangyari sa aking kamay na nabalian ako sa fourth metacarpal. Yun ang alam ko, yung sabi ng doktor, yung fourth metacarpal ko nabali. Kaya ito yung nasemento nga yung kamay ko. At sana gumaling na kaagad siya sapagkat namimiss ko na talaga ang pagmumotor. Yung pagpiga pa ng ng yung silinyador namimiss ko na. Baka isipin po ng iba dyan, isipin nyo po nang dahil sa pagmumotor po nangyari po sa akin to. Hindi po nangyari to dahil sa pagmumotor. Nangyari po ito dahil sa pinagpasyalan namin na falls. Para ganoon na rin sa pagmumotor, dahil layas nga ako, nagpunta kami sa isang falls na madulas ang mga bato, kaya ayun, naitukod ko yung aking kamay at nabalian nga po ako sa fourth metacarpal. At dito pa ako sa Maynila nakapagpa-check up. Siguro 1 week muna bago ako na-check up dahil nag-stay muna ako ng 1 week dun sa amin sa Quezon. At iniwan ko rin yung motor ko doon. Namimiss ko na nga si Smash yung motor ko. At babalikan ko rin yun pag magaling na talaga ako at okay na ako sa pagdadrive. At ito nga pala yung mga kakainin namin ngayong tanghali. Ito nga yung tuna, yung yellowfin tuna, nagkilaw po kami at nag-ihaw kami ng liempo dito. At meron kaming alak, syempre hindi mawawala yan. Dapat meron kang pampainit kahit kaunti kapag nasa malamig kang lugar. Ito nga pala pong part na ito ay Daraitan River, yung pinagpwestuhan namin. Ang bayad po dito sa cottage ay 500 at may bayad din po yung tulay na yun. Nung makikita mo yung tulay na nakawayan ay may bayad rin po yan na 10 piso. At doon sa pasok mo pa lang dito sa lugar na to ay marami ka nang babayaran. Kaya kung nagbabudget ka lang at wala kang masyadong pera, hindi recommended dito sapagkat lahat dito ay may babayaran ka. Katulad na lang doon sa pagpasok pa lang, merong environmental fee na 10 piso at merong lakad mo ulit at pag-abante mo ulit ng mga ilang metro meron namang DNR na babayaran ka na 20 pesos. At bago ka tumawid naman doon sa may tulay ng Daraitan River, magbabayad ka ulit ng 20 pesos na hindi namin alam kung para saan yun. Para daw sa tulay yun, bayad daw po sa tulay. At magbabayad ka rin ng pag magpa-parking ka na, magbabayad ka rin ng 30 pesos. At yun nga, magka-cottage ka pa syempre. Kung budget meal lang talaga ang hinahanap mo ay hindi para sa iyo ito sapagkat medyo magagastusan ka nga dito. Pero meron ka namang kaunting pera, ayos na dito dahil napakaganda rin naman ng lugar. Yun nga lang medyo nakaka-stress dahil nga yung paulit-ulit ka nilang haharangin dahil nga yung maniningil nga sila, di ba? Medyo nakaka-stress din yung ganon, yung pag-abante mo ng konti, mga ilang metro lang may maniningil ulit. Medyo nakaka-stress talaga yun para sa sa mga manlalakbay na katulad
katulad natin. Kaya nga nagpupunta ka sa mga ganitong lugar para yung mag-chill ka ba, yung magpawala ng stress. Yun nga lang, yung stress talaga yung lumalapit sa'yo. At ito naman lugar na to, yung pinaka the best na puntahan dito, yung Tinipak River na tinatawag. Magkarugtong lang sila guys, magkalapit lang sila at maglalakad lang kayo siguro ng mga nasa 200 to 300 meters yung mga lalakarin dito. At iba rin syempre yung bayad dito. Ayun nga, yun kada station dito may bayad. Iba rin yung bayad dito sapagkat may nag-aabang na naman bago ka pumasok dito sa Tinipak River na to, meron na namang nag-aabang sa inyo na payment. Yun nga, sobrang solid din naman ng lugar at hindi ka rin talaga magsisisi sapagkat napakaganda rin ng dadatnan mo. At hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at mag-iiwan na naman ako ng isang salita na napakasarap mabuhay, napakaganda rin ng buhay.